Good morning mga amigo, mga amiga. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Today it's Sunday, April 3, 2022. For today's topic guys, isi-share ko sa inyo paano nga ba magkakaroon ng driver license dito sa South Korea at ano-ano yung mga requirements niya. Ito, based po ito sa naging karanasan ko. Nagkaroon po ako ng license dito sa Korea. Professional driver license for 10 years expiration. Ito po yun siya. Ito yung driver license ng South Korea. Napakaganda po. Nakalagay po dito is expiration niya is December 31, 2030 kasi kumuha ako is 2020. So 2 years ko na itong hawak. Pagdating ko dito mga 4 months nag-process na ako ng lisensya, kaya nagkaroon ako nito. At ano nga ba yung mga requirements na para makaabil ka nito? Unang-una mga kababayan, kung sino yung nagbabalak na pumunta dito sa South Korea na gustong bumili ng mga sasakyan o vehicle man o motorcycle na para ma-insure yung buhay natin, kailangan natin may lisensya. Dapat meron po tayong professional driver license sa Pinas. Pag once na meron kang lisensya sa Pilipinas, dapat professional po yun. Kailangan po natin baga ipagpalit sa lisensya dito sa government ng South Korea. So ano nga ba yung requirements? Unang-una, nung time na nag-process ako ng requirements, unang ginawa ko is nagpa-red ribbon ako ng mga dokumento mo sa Department of Foreign Affairs o DFA sa Pilipinas, kasi yung mismong red ribbon na yun, yung apostille red ribbon na yun na galing Pilipinas, yun yung pinaka main requirements nila dito, yun yung ipakita. So ano yung ginawa ko, nagpatulong ako kay ma'am, shout out pala kay ma'am Lorna dito sa South Korea. Nakilala ko lang siya, girefer sa akin ng friends ko na si Bro Ayan, na ito bro, nag-process to ng lisensya dito sa South Korea. Kaya nagpatulong ako kay Ma'am Lorna nung time nung nag-process ako December last year, last 2020, 120,000 Korean won. Yung binayad ko almost 4,000 above sa piso. So mura na siya. Yun yung i-process sa red ribbon sa Pilipinas. Inintay ko yun kasi pandemic na time na yun, mga sobra a month, pagpalagay natin nga 1 month and a half na red ribbon sa Pilipinas, dumating yung red ribbon ko sa Korea. Yun, exactly, nakaprocess na po ako ng driver license ko. Pumunta agad ako dito sa LTO sa pinakamalapit kasi nakabis ako dito sa Incheon, sa Namdonggo. So dito ako pumunta sa Namdonggo na LTO branch nila, parang sa atin LTO. Pumunta ako doon, nag-process ako. May mga requirements naman siya mga amigo, mga amiga, no? Ang requirements niya is kailangan mo rin mag-medical doon. Siyempre magdala ka ng pambayad. Siguro nabayad ko noon is hindi naman siya nakabot ng shipment noon, o 100,000. So more or less na nagasto ko lahat is mga 170,000 won. Yung time na yon, iwan ko lang ngayon kung magkano na yung magagastos mo. Tandaan, dapat may lisensya ka, yung red ribbon, at saka yung pambayad mo, at saka yung ipalit na lang. At glory to God po, 2 years na po ako nagmamaneho dito sa South Korea. Nakabili na po ako ng sarili kong sasakyan. At ito na nga po, ito yung balahan ko. May sarili akong sasakyan, nakakapag-drive ako. Andito ako ngayon sa sasakyan. Sa para po sa mga kababayan na hindi alam anong gagawin, sa mga nagtatanong, ito, panoorin nyo itong video para malaman nyo kung ano yung exact na requirements. At yung mga hindi pa nakakilala kung paano mag-process, i-refer ko kayo kay Ma'am Lorna, na yung siyang nagtulong sa akin para magkaroon ka ng lisensya. Merong pangalawang opsyon na magkalisensya ka kahit wala kang license sa Pilipinas. Ito, take note guys, pwede kang dumaan sa legal na proseso dito sa South Korea. May nalaman ako, mag-i-exam ka. Siyempre para sa akin napakahassle yun kasi mahirap yung exam guys. Meron akong kilala, ka-churchmate ko, na tutik na siya nag-exam. So kasamaang palad, hindi talaga sinuwerte. Mahirap talaga yung exam kasi per Korean, kailangan mo mag-aral about sa batas trapiko dito sa South Korea. So napakaganda talaga kung may balak kang
mag-drive dito sa South Korea, sa Pilipinas pa lang, kumuha ka na ng lisensya. Kung wala kang lisensya, mag-una ka muna sa student permit, OSP, 5 months o 6 months, pwede mo na ma-renew through professional. Pag once may professional ka na, makapunta ka dito sa South Korea, makakapag-drive ka na ng gusto mong sasakyan. Napakaganda ng professional driving nila dito sa South Korea guys, kasi napakaganda yung mga batas trapiko nila dito. At saka di ka talaga pwede mag-drive dito nang walang lisensya, kasi halos bawat kanto may CCTV. Mamomonitor ka talaga nila, no? Napakaganda ng license nila guys. So hindi ko lang masyado ipakita kasi complicated tong mga information nila dito. So yun lamang guys. Maraming salamat. Paki-share ang video nito para i-share nyo sa mga taong, mga kababayan natin na gustong pumunta dito at paano magkaroon ng driver license. Hanggang dito na lang. Salamat.